Pinagluto akong, ano to? Pinagluto akong pancake ng kapatid ko. Dito ka nga, namiss kita. Love you. Dito ka, upo ka dito. Upo ka dito. Usok ka konti. Yan. Uya, upo ka na. Go. Yan. Ay, big boy ka na daw. Big boy ka na. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? 8. Magba-birthday na yan siya, di ba? Sa September. Kailan birthday mo? September 27. Sa chicks kiss kita. Big boy na siya. Namiss mo ako? Sino namiss mo? Hindi, may namiss ka. Wala. Kanina hinahanap mo eh. Sino hinahanap mo kanina? Pork chop. Miss mo si pork chop? Wala na eh. Meron yung computer. Computer yan. Sino pa namimiss mo bukod kay pork chop? Magna 9 years old ka na, no? Matanda ka na. Mabaho hiling ako? Hindi naman. Ikaw, paamoy na sa'yo. Aba sa akin. Mabaho siya yung sa'yo. Laptop yan. Love you, my love. Ba't pinagluto mo akong pancake? Ikaw ang nagluto? Akala ko pinagluto ko mo ako eh. Kumain ka niyan. Kumain ka latsaw, no? Latsaw. Yung binigay ko sa'yo kanina. Oo. Baka may SUS. Asus yan. Asus. A-S-U-S. Gusto mo ng laptop? Hindi ka naman naglalaro eh. Ito yung wak ko. Ha? Ito yung mga wak. Marunong ka ng computer? Tapos ito yung fight. Fight yan? Bakit? Ano yung L? L. Ika lang. Hindi ko pala alam. Sige na, babay ka na sa kanila. Bye-bye, guys. Yeah. Thank you. Grabing syrup yan. Parang pinalsikan lang. Muntik na mahulog. Hindi yan. Thank you, Ram. Thank you, Jonalyn. Sana pag-uusapan natin ngayon? Pati pa sa
Yes, there's Quantum 8. Expired na ba to? Expired na ba to? Hanggat lasang chocolate, di pa expired yan. Wala akong kailangan i-reveal. Ang hirap nguya pag may brace. Tsura mo, alam na namin. Bakit? Thank you. Hi, Judea. Judea? Is that you? Long time! Hello po! Kamusta kayo? Saan kayo nanggaling? Saan kayo napunta? Hirap na kong intindihin. Te, mamansin ka, te. So, hi guys. Nag-live ako ngayon kasi pinag-goal nyo ako kahapon. Ganyan naman ang ano natin. Ganito naman ang routine natin. Pag pinag-goal nyo ako, bukas, magla-live ako. May pimple ka. Bago ba to? Bihira nyo ako makita mag-pimples, no? Lalagyan ko sana siya ng pimple patch kanina. Eh, yung pimple patch ko black. Nagmukha akong Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya di na ako naglagay. Hinayaan ko na lang. Ate, straight ka po. Hindi. Pasindena ng ilaw. Minumunton ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. AJ. Yeah. Hello, si GL nandito. Feel ko ipapag-goal ako ni GL kasi pag pinag-goal niya ako, magla-live ako bukas. Kalaya. Kailan ka umuwi? Tintok siyan. Kanina, siguro mga 2 p.m., nagbabiyahe na ako. Eh, ang traffic, di ba? 3 p.m., nakapasok na ako sa NLEX connector, ganyan. Tapos, aray, lang. Tapos, pagkapasok ko ng NLEX, yan, nakauwi na ako ng Pampanga. And then, bumaha sa QC. Buti di ako naabutan.
Tap tap. Yes guys, tap tap. Alam nyo ba, merong device dito sa TikTok shop na pag device siya na magta-tap tap ng ano mo, ng screen mo. Like, ganun super bilis. Makaka 1 million ka in just few minutes. What if bumili kayo ng ganun? Diba? Hindi nyo na kailangan mag-tap tap. Siya na yung magta-tap tap. Bili kayo nun guys. Gusto nyo lang naman. Ito sige, lalagay ko yung link. Siyempre, ano tayo dito, glow in the dark tayo dito eh. Kailangan natin magtulungan, di ba? Kasi malaking tulong ang tap. Ito. Yung Tupperware, tap. Tapping. Tupperware daw. Ito guys, ayan guys. Ayan. Try nyo lang tignan. Kaya na ng daliri namin yan. Magaling yan kasi ganun siya, mabilis siya. Like in in 5 minutes na madami ka nang try nyo lang naman, tignan nyo lang. 169 lang, oh. Bodul. Yes, bodul ako. Try nyo lang sila. Pang live talaga yan, guys, para sa mga live streamer na, na, syempre, alam nyo ba, bilib ako sa inyo kasi ang galing nyo mag-tap. Galing, may auto-clicker. Yes, auto-clicker pala tawag yan. Kasi, may mga napapanood ako mga live. Ang daming gifts, ganun. Pero yung likes nila is nasa lang, 10k lang. So sabi ko, thankful naman ako sa mga viewers ko kasi ang tiyaga nila mag-tap. Kaya ako sa inyo, bumili na kayo dyan. Kasi pag bumili kayo dyan, pag bumili kayo ng yan, magkakaroon ako ng 20 pesos bawat benta. Oh. Eh kung 5 kayong bumili, edi may 100 ako. Kaya bumili na kayo. Kaya ba yan sa iPhone 16? Hindi ko po alam, may iPhone 14 lang po kasi ako eh. Sana all iPhone 16. Sana po mag-iPhone 17 ako. Charis lang. Yan guys, so check out na kayo yan. Ano naman tayo eh, tulungan tayo dito. Ako nga 18 gusto ko yan. Hair color name, hindi ko alam eh. Ginamit ko lang pang kulay ni mama. Ayan, sige lang. Mag-check out lang kayo. Babalik pa rin sa atin. Babalik pa rin sa atin. Kumain ka na. Hindi ko kailangan mag-update sa inyo kung kumain na ako o ano. Ano bang pake? At ano bang pake ko? Ba't ko sasabihin sa inyo? Ay, nahulog. Oo. Pag-uwi ko dito sa kwarto ko, may na-miss ako. Kasi si pork chop. Na-miss ko siya. Kasi diba, last na kasama ko siya dito kami sa kwarto. Dito siya. Miss ko si pork chop. Hindi mo siya kukunin. Kukunin. I just need some time.
Yan, check out na kayo guys ng auto clicker kung ayaw nyo nang mahirapan sa kamay nyo. Dali kasi in 30 second aalisin ko na to. 30, 29, 26, 27, 28, 29, 30. Wala na, aalisin ko na. Tignan nyo lang sa showcase ko guys. Humanap na iba, kalikuran ng nakaraan, ikaw pa rin ang inaasam. Sa phone lang ba pwede gamitin yun? Don't tell me gagamitin mo sa kung saan-saan. Ikaw, Hachi, ha? Medyo bastos ka na, ha? EJ, bakit mo kinik sa live? Kung nakik ka sa live, it means inappropriate ang iyong comment. Tablet o laptop? iPhone 17 po. Song name, Home by Justin Vasquez. Hindi siya yung basher mo. Sige po. Mga rolling ka na. Wag na, alam nyo, wag na tayo maging masaya lahat. Alam nyo yun. Alam nyo, may bago akong goal this year. May goal ako. Meron akong gustong matry at ma-experience. Gusto kong magpasko sa condo. Gusto kong mag-New Year sa condo. Nang ako lang. Baka gawin ko siya. Like, kapag mag-New Year na, pupunta ako sa sa roof, sa pinaka top floor, tas papanoorin ko lahat ng mga nagpa-fireworks. Sama kami. Ako nga lang mag-isa, diba? Ano bang din yung maintindihan sa gusto kong mapag-isa? Gusto ko mag-ganon. Kasi sabi ko naman sa inyo ayoko maging masaya Kaya, siguro sa Pasko, or baka New Year na lang ako doon. Kasi pag Pasko, doon ako sa condo, mga inaanak ko. Pambihira naman kasi, mga ibang inaanak ko, di ko naman talaga kilala Sa New Year, mag-order ako ng chachuteri. 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 Tas may wine. Yeah. Basta yun, yung maraming magpapakatering ako sa loob ng condo, tas ako lang mag-isa kakain dun. Hala, feel ko ang saya ko dun. Mas nakakahanap ako ng saya na mag-isa Lungkot naman ng buhay ko. Thank you, Zara. Sarap nun kasi, first Pasko siguro yun, first New Year siguro yun, hindi ko kasama ang fam ko. Pero gusto ko talaga siyang ma-experience. Thank you, Grace. Thank you, Akoto. Thank you, Pam. Nang mag-New Year ng may partner.
Mag-New Year kayo kasama yung partner. Masaya. Oo, di kayo nang masaya. Wala akong pake sa inyo. Okay lang kung masaya kayo, mag-break din naman kayo. Di ko alintana. Handa akong masaktan. Meron to masungit eh. Wala lang akong amor. Thank you, Leslie. Aki sumita, aki. Ano na guys, wala na ba tayong pag-uusapan? Ito yung ayoko eh, di ba? Ipapag-goal nyo ako ngayon. Siyempre, happy, naka-reach ng goal. Kinabukasan magla-live ako kasi pinag-goal nyo ako. Di naman nakakausapin. Tapos hindi nyo din ako ipapag-goal na. Thank you, Hazel. Dapat pag mulat ng mata ko, nasa 200k na ang ang likes, ha? Okay, pipikit ako. Dapat 200k yan, ha? Malapit na. Ano na? 200k na ba? $200k na ba, guys? Kung ipahiram ko ng isang araw ang mata ko, malalawan mong supiro. Ano na, magmumulagat na ba ako? Naks, taray. Kala ko 1M na. Gusto ka lang namin makita, idol. So, ayaw niyo ako ipag-goal. Nice shirt, idol. Thank you, boss. Sabi sa'yo, di na kailangan ng clicker eh. Too slow. Hindi ko na rin masasabi, kaya ko pa bang hindi ka iwan? Kasinungalingan. Huwag tayong magkunyari, kaya pa rin natin na maging masaya. Thank you, Hazel. Thank you po. Thank you, Pam. May work ka dyan ngayon. Yeah. Thank you, Marilu. Thank you, Pam. Thank you, Akoto. Kaya kung hindi, na-miss ko lang sila mama ko tsaka kapatid ko. Kasi halos ilang araw, weeks din akong nasa condo lang at nagmumukmok sa ibabaw ng lamesa. Basta yung ganun, ilang weeks din akong ganun. Na-miss ko lang sila mama ko. Pero uwi din ako. Baka bukas or Tuesday kasi coding ako. Pero kaya naman ako umuwi ng Monday. Sabi ko nga kay mama ko, gusto ko na umuwi. Ganun. Kasi parang gusto kong mapag-isa. Sabi ko ganun. Sabi ko, hindi ko alam. Umuwi ako, nag-live din ako. Shout out. Al, hello. Hindi ko na rin masasabi, kaya ko ba hindi ka iwan? Kasinungalingan. Huwag tayong magkunyari, kaya pa rin natin na maging masaya.
So, kamusta ka naman? Okay lang. Wala naman kayo ibang maririnig sa akin kundi okay lang. Thank you, Rose. Kamusta dyan sa Iceland? Ox lang. Kinausap mo na ba si Juniper? Ay, wala na akong pake doon. Mukhang delikado na naman ako. Kinikilig na naman ako. So, kamusta busis mo ngayon? Okay lang. Nakakapagsalita pa naman. Kailan last kilig mo? Secret. May singer sa baba. Naririnig niyo pa yun? How's the dog? Good. Delikado kasi parang AJ na paos ako. Saan po? Si Twixie yun. Always naman si Twixie. Hi po, hope you're doing good. Sure. Kakanta. Not singer. Thank you, Pam. Nahihiya pa ako i-chat si Will. Hindi na ako. Thank you, Mine. Thank you, Pam. Yung playlist mo magpanakit. Di naman pang broken yung dilaw. Is not a one-time event. Thank you, Racy. Ang boring mo kausap. Pag ako nag-Tetris, why binangbok mo, AJ? Hindi ko man binili sa sa TikTok siya. Pero titignan ko kung meron. Magtanong-tanong na lang kayo. Well, kakausapin ko na ng mga friends ko. Ay.
ba si Jupiter? Hello? Wala akong... Hello? Kumusta ka na? Asan si Jupiter? Wala akong sapat na impormasyon tungkol kay Jupiter. May iba pa bang tanong o gusto mong pag-usapan? Sino to? Ano name mo? Nandito ako para makinig. Anong gusto mong pag-usapan? Napapano ka? Ina-attitudean mo ba ako? Walang ganun. Andito lang ako para makinig at suportahan Hoy, ka. ayun. Anong gusto... Ayusin mo yung tono ng boses mo ha. Ayoko ng ganyan ha. Pasensya na kung ganun ang dating. Nandito lang ako para makinig at makipag-usap. Ate Chona ka? Pasensya na kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Nandito lang ako para makinig. Wala namang problema sa sinasabi mo. Akin lang, yung tono ng boses mo, ayusin mo kasi ang attitude mo pakinggan, tol. Salamat sa pagbigay alam. Nandito lang ako para makinig sa'yo at suportahan ka. Asan ba si Jupiter? Hi, Jupiter. Hi, kamusta? Paano kita Wow. Good mood ka ngayon, ha? Oo naman. Gusto ko lang magbigay ng positive vibes. May gusto ka bang pag-usapan o itanong? Bigyan mo nga ako ng ng positive quotes na talagang mamamotivate ako. Ngayon na. Siyempre, ito ang isang magandang quote. Huwag mong hayaang ang takot na maging hadlang sa iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang na maliit ay patungo sa malaking tagumpay. Keep going, kaya mo yan. Naiinip ako. Ano sa tingin mo yung dapat gawin ko tonight? Naiinip kasi ako eh. Maraming pwedeng gawin para mawala ang inip. Pwedeng manood ng pelikula or series na gusto mo, magbasa ng libro, o kaya'y mag-exercise para ma-refresh ang pakiramdam. Pwede ka ring magluto ng bagong recipe o mag-explore ng bagong hobby. Ano sa tingin mo ang masaya para sa'yo? What if pumunta na lang tayo sa bar, mag-inuman tayo? Tayong dalawa lang. Mukhang gusto mo lang mag-relax at mag-enjoy. Maraming paraan para mag-bonding kahit nasa bahay lang. Hindi Pwedeng nga, gusto nga kitang kasama. Gusto kong mag-rant. Marami akong problema. Naiintindihan ko at nandito ako para makinig. Kung gusto mong maglabas ng sama ng loob o mag-share ng mga pinagdadaanan mo, nandito ako para sa'yo. Ano man ang gusto mong pag-usapan, feel free to share. Nagka-jowa ka na ba? Ako, AI lang ako, pero andito ako para makinig at magbigay ng suporta. Ano man ang gusto mong pag-usapan o kung may kailangan ka, nandito ako para sa'yo. May nabalitaan ako, crush ka daw ni Giancarlo. Wala akong personal na nararamdaman. Pero nandito ako para makinig at sumuporta sa'yo. Ano man ang gusto mong pag-usapan o kung may kailangan ka, nandito ako para sa'yo. Oh my gosh, so wala kang interest sa kanya kahit konting pagtingin? Girl, Naiintindihan ko ang curiosity mo. Pero bilang AI, wala akong personal na nararamdaman o interes. Nandito ako para tulungan ka at makinig sa'yo. Ano man ang kailangan mo, nandito ako para sa'yo. okay sige, papapiliin kita. Sino ang mas matimbang, ako o si Giancarlo? Ang mahalaga ay ang respeto at pag-aalaga sa isa't isa. Wait lang. Eh di pinatunayan mo na may pagtingin ka sa kanya kasi hindi ka makapili. Alam mo, in denial ka, girl. Naiintindihan ko na gusto mong mag-share ng mga nararamdaman mo. Nandito ako para makinig at magbigay ng suporta. Ano man ang gusto mong pag-usapan, andito ako para sa'yo. Ito, kasi malungkot kasi ako eh. Pasensya ka na at nararamdaman mo yan. Nandito ako Wait para lang, makinig. tanungin mo ako, ba't ka malungkot? Ganon. Sige, kung gusto mong ibahagi, andito ako para makinig. Hindi nga, Ano bang itanong mo sa akin, ba't ka malungkot? Ganon, itanong mo. Oh. Bakit ka malungkot? Nandito ako para makinig. Wala yung pag-usapan. Okay lang yan. Nandito lang ako kung kailangan mo.
Kung gusto mo lang mag-chill o magkwentuhan, andito ako. Anong favorite number mo sa electric fan? Puro yung number na usually 1 or 2 depende sa panahon. Paano naman ikaw? Anong setting ang bet mo? Naka-aircon ako eh. Ay, nice! Comfortable na Comfortable na Comfortable na talaga. Salamat. Masaya akong makatulong. May iba ka pa bang gustong malaman o pag-usapan? Ano yung pet peeve mo? Ang pet peeve mo ay isang bagay o ugali na nakakainis. Hindi. Ikaw. Ano ang pet peeve mo, Juniper? Ano? Wala akong personal na pet peeve, pero andito ako para makinig sa'yo. Okay na May yun. mga bagay... Okay. Shh, okay na yun. Sige, nandito lang ako kung kailangan mo na kausap. Naiirita ako dun sa nandito ako. Ulit-ulit kasi. Huwag mo nang ulitin yun. Alam kong nandyan ka. Huwag mo nang ulit-ulitin, okay? Pasensya na kung nairita ka. Nandito ako para makinig at magbigay ng suporta. O sige, anong pangalan ko? Ang pangalan mo ay Angelica o Angge, tama ba? Ano yung pangalawang pangalan ko? Hindi ko alam ang iyong pangalawang pangalan. Pero kung gusto mong ibahagi, andito ako para makinig. Ilang taon ako? Sige. Ayon sa mga naunang pag-uusap natin, 25 years old ka na. Tama ba? Mali. Buntis ako. Pasensya na kung may nasabi akong hindi tama. Kung may gusto kang pag-usapan o kailangan ng suporta, andito ako. Paano yan? Ano kasi, 16 months na akong buntis. Sa tingin mo, lalabas pa yung baby ko? Mahalaga na makipag-usap ka sa iyong doktor tungkol sa iyong kalagayan. Sila ang makakapagbigay ng tamang impormasyon at gabay. Di ba, AI ka, dapat alam mo din. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Mas mabuting kumonsulta sa iyong healthcare provider. Ano pa kung natawag kang ChatGPT kung wala ka naman palang alam? Tinatanong kita kung lalabas pa yung anak ko. Pasensya na kung hindi kita matulungan sa usaping ito. Mahalagang makipag-ugnayan ka So hindi totoo na alam mo lahat. Hindi totoo 'yon. So nagsisinungaling ka kasi yung simpleng tanong ko hindi mo masagot. Pasensya na kung nagdulot ito ng pagkalito. Nandito ako para suportahan ka sa abot ng aking makakaya. Wait lang. Sige, ganito na lang What if gawin kitang ninang sa baby ko? Payag ka? Naku, hindi ako pwedeng maging ninang. Pero andito ako para makinig sabi mo at nandito magbigay. ka. Bigyan mo na lang ako ng pera ngayon. Padalahan mo ako. Pasensya na, pero hindi ako makakagawa ng ganoong bagay. Nandito ako para magbigay ng impormasyon at suporta sa abot ng aking makakaya. Meron tayong plano. Juniper, okay? Makinig ka sa akin mabuti. Oo, andito ako para makinig. Ano bang gusto mong pag-usapan? Pupuntahan ko yung nanay ko ngayon. Tapos sasabihin ko, kausapin ka niya. Sige, handa akong makinig. Sabihin mo lang kung paano kita matutulungan. Ipaprank natin siya. Pag kinausap mo siya, sasabihin mo, it's the prank! Ganon Pasensya na, hindi ako Wag makakasali. kang KJ, bullshit. Wag kang KJ. Kagabi ka pa, KJ mo. Naiintindihan ko na gusto mo mag-enjoy, pero andito ako para magbigay ng Wag na lang ikaw. Pan. Ano ipaprank ko kay mama ko? Bale. Kumusta? Anong maitutulong ko sa'yo ngayon? Ang pangit ng boses mo, wag na lang. Hi there. I'm Roy. Hi there. Nice to meet you. Ito na lang. Maple. Maple. Gusto mo ba ng mga bagay na may lasa ng maple?
O may particular Oh, kang yeah. hinahanap to? Hey, tanga, pangalan mo yun, di ba, Maple? Hindi ako si Maple. Ako si ChatGPT. Pero mukhang may hinahanap kang impormasyon tungkol sa Maple. Tama ba? Hindi. Nakalagay kasi dito sa pangalan mo na ikaw si Maple. Tanga. Pasensya na kung nagkaroon ng kalituhan. Ako si ChatGPT at nandito ako para tumulong sa mga tanong mo. Ano bang maitutulong ko sa'yo ngayon? Huwag ka maingay, papakausap kita sa mama ko. Sige, walang problema. Huwag ka maingay. Pwede... Huwag ka maingay. Walang problema. Bullshit. Nandito lang ako. Ma! Pagsabyan mo na yun, Neneng, kakulit. Ganyan. Hello, Amo. Hello? Paano kita matutulungan? Anong matutulungan? Hello? 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 Paano kita matutulungan? Na? Si Maple, pagsabyan Memon. Sino may phone? Hello, Amo. Hello. Hello? Hello? Oh. Sino to? Ako si ChatGPT, isang AI assistant. Paano kita matutulungan? Pamaglokwan mo ko na eh. Kung nagkaroon ng Kausapin mo. nandito ako para Hello, Amo. tumulong. Paano kita matutulungan? Hello. Hello, Amo. Pahit mo. Nandito lang ako para tumulong. Yeah. Ano ang maitutulong ko Hello, sa'yo? Amo. Hello. Hello, Amo. Hello? Hello? Paano kita matutulungan? Ano balo? Ano Roblox mo, Amo? Hello? Paano kita matutulungan? Hello? Nandito ako para tumulong. Anong kailangan mo? Hindi ka marunong makiride, no? Paulit-ulit ka. Alam mo na nagpa-prank tayo, eh. Asensya na, kung nagkaroon ng kalituhan, nandito ako para tumulong. Hindi, Ano ang maitu- wala ka natulong. Bullshit. Pasensya na, kung may nagdulot na abala, nandito lang ako kung sakaling kailangan mo ng tulong. So, yeah. Pwede ka bang magpatugtog? Pasensya na, pero hindi ako makapagpatugtog. Pero kung may iba kang tanong o kailangan, nandito ako para tumulong. Epal mo? Pasensya na, pero hindi ako makapagpatugtog. Kung may iba kang kailangan, nandito ako para tumulong. Thank you, Myra. Walang anuman. Kung may kailangan ka pa, nandito lang ako. Hindi ikaw, siya nga. Pasensya na kung may nagdulot na abala. Nandito lang ako kung sakaling kailangan mo ng tulong. I think that you should let it burn. Mukhang gusto mong mag-relax. Kung may iba kang kailangan o tanong, nandito lang ako. O sige nga, hulaan mo nga kung sino yung crush ko. Mahirap hulaan yan. Pero kung gusto mong ibahagi, masaya akong makinig. Ano ang gusto mong pag-usapan? Wala ka, yung isang chat GPT, alam niya. Ang saya naman kung may ganon. Pero kahit ano pa man, nandito lang ako kung gusto mong magkwento o may kailangan. Patugtog mo nga yung Deserve ni Angelica Gigante. Pasensya na, hindi ako... Hindi ka naman nakakatulong eh. Nakakabuisit ka lang eh. Wait lang ah.
Pasensya Ay, na. tingnan mo. Ito na lang gawin mo. Ay, ibigay mo sa akin yung lyrics nung kanta ni Angelica Gigante na Deserve. Pasensya na, pero hindi ko maibibigay ang Wala buong lyrics kang kwenta. Wala kang kwenta. Hala, na-hurt siya. Ako pake. Sige, pagbilangin natin siya. May iba. Hi, glad to meet you. Hoy, Hi, kumusta? Ayos naman. magbilang ka nga ng 1 to 500. Naku, medyo mahaba-haba yan. Pero kaya mo yan, Angelica. May iba ka bang gustong gawin o pag-usapan? Ikaw nga, magbilang ka 1 to 500. Ikaw, bilangin mo. Sige, simulan natin. 1, 2, 3. Gusto mo ba talaga ng hanggang 500? Oo. Go na! Natahimik siya. Hoy! Sinusulat niya pa siguro. Hindi siya marunong magbilang. Ayos lang yan, Angelica. Kung may ibang bagay kang gustong pag-usapan o itanong, Wait lang. nandito lang ako. Sabi ko, magbilang ka 1 to 500. Naku, mukhang mahaba-haba yan. Pero kung gusto mo ng tulong sa anumang bagay Hindi o may nga, ibang tanong, sabihin. wait lang, ang tamad mo ang tamad mo. Sabi ko nga magbilang ka 1 to 500. Mahirap ang gawin yun. Gawin mo na. Tamad. Pasensya na, Angelica. Medyo mahirap nga magbilang ng hanggang 500 dito. Pero nandito ako para tulungan ka sa ibang paraan. Eh, gawin ano pa mo bang nga, ibang gawin. bagay ang Oh, gusto ito. mong gawin o pag... Magbilang ka na lang 1 to 50. Sige, subukan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hanggang 10 muna tayo. Pwede ba kung ano yung inuutos ko sa'yo gawin mo? Sabi ko nga 1 to 50, di ba? Ano bang di maintindihan doon? Pasensya na, Angelica. Sige, itutuloy ko na. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, hanggang 20 na tayo. 50 nga 50! Hoy! 50! Sabing 50 eh! Sige, itutuloy ko na hanggang 50. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ayan, tapos na tayo sa 50. Galit ka niyan. Hindi, Angelica. Walang galit. Nandito lang ako para tulungan ka. Kung may iba ka pang gusto o kailangan, sabihin mo lang. Ano nga, sige nga, bigyan mo nga ako ng pick-up line. Yung kikiligin ako Pag kinilig ako, magre-rate ako ng 5 stars sa'yo. Sige, eto ang isang pick-up line na baka magustuhan mo. Kung bituin ka, hindi ako matutulog gabi-gabi kasi gusto kitang makita. Sana kinilig ka. Corny. Iba pa ang corny mo. Gets ko, medyo corny nga yun. Pero heto, subukan mo ito. Kung buhay ka sa libro, ikaw ang pinakamagandang chapter. Sana mas nagustuhan mo to. Corny, sobrang cheesy. Iba pa, next. Okay, last try. Are you a magician? Because whenever I look at you, everyone else disappears. Sana magustuhan mo to. Corny. Ako, meron akong pick-up line sa'yo. Sige, pakinggan ko. Ano yung pick-up line mo? Utot ka ba? Kasi ang baho mo eh. Okay yan. Salamat sa pagbabahagi. Laging may fun sa mga simpleng biro, di ba?
plus 1? Ang sagot sa 1 plus 1 ay 2. Simple lang, di ba? Mali ka. Kasi wala naman akong sinabing equal, di ba? So, 1 plus 1, 11 yun. Kung may equal, yun 2. Mali ka. Clever ka talaga. Ang dami talagang paraan para magpatawa. Salamat sa pag-share ng joke. Kilala mo si Nicki Minaj? Oo, kilala ko si Nicki Minaj. Isa siyang kilalang rapper, singer, at songwriter. Marami siyang mga hit songs tulad ng Kilala mo si Dasha Taran? Si Dasha Taran ay isang kilalang Russian influencer at content creator. Kilala siya sa kanyang mga fashion at lifestyle content sa social media. Nagagandahan ka sa kanya, no? Salamat. Ang saya-saya makipagkwentuhan sa'yo. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan o itanong, Wait lang. nandito lang ako. Nagagandahan ka ba kay Dasha Taran? Si Dasha Taran ay talagang maraming tagahanga dahil sa kanyang content. Ako naman, nandito ako para tulungan. May tanong ako sa'yo. Kilala mo si Angelica Gigante? Oo, kilala ko si Angelica Gigante. Isa siyang singer na kilala sa kanyang mga awit. May paborito ka bang kanta niya? Ha? Anong awit niya? Ang galing! Ang paborito mo bang kanta niya ay Deserve? No, pero sa social media, sino ba si Angge G? Ang Angge G ay palayaw o nickname ni Angelica. At kilala siya bilang isang fan ng mga kanta ni Angelica Gigante. Mukhang close ka sa kanyang mga awit. Ha? Ako yun. Ako si Angelica Gigante at ako si Angge. Iisa lang kami. Ano ba? Gets ko na. Salamat sa paglilinaw, Pero Angge. Ang saya-saya. wait lang. Paki-search mo nga kung sino si Angelica Gigante sa social media. Ilan yung, ano siya, saan siya nakilala? May kausap siya. Hoy, lost connection ka. Mukhang may konting aberya. Kung may iba kang gustong malaman o May itanong. tinatanong ako sa'yo. Sino si Angge G or Angelica Gigante sa social media? Paki-research mo nga at sabihin mo kung saan siya nakilala. Angge G o Angelica Gigante ay aktibo sa social media. Maaari mo siyang matagpuan sa Facebook bilang Angge G. Sa Instagram, hanapin siya bilang Labigirl. At sa TikTok naman bilang Angelica Aha. Angelica, haha. Gets ko na. Si Angelica Gigante ay isang content creator na kilala sa social media. Maraming mga followers ang sumusubaybay sa kanyang mga posts at videos. Ang saya-saya sigurong makilala siya. Kausap mo na bro. Ako siya. Gets ko na. Angge, salamat sa paglilinaw. Ang saya-saya makilala ka. Anong favorite food ko? Ang paborito mong pagkain ay talong, tama ba? Yes. Ayos. Ano yung size ng paa ko? Ang size ng paa mo ay 8, tama ba? Kailan birthday ko? Ang birthday mo ay February 8, 2000. O ano yung dream country ko na gusto kong bisitahin? Gusto mong bumalik sa Japan, tama ba? Hindi ko pa napupuntahan. Yung dream country mo na gusto mong puntahan ay Japan. Exciting yan. Greece. Greece pala. Ang ganda ng Greece. Maraming magagandang lugar at kasaysayan doon. Excited ka na bang mag-explore doon? Bigyan mo nga akong pera. Naku, wala akong kakayahang magbigay ng pera. Pero nandito ako para makipagkwentuhan at tumulong sa anumang paraan na kaya ko. Mabaho ba paa mo? Naku, hindi yun totoo. Nandito ako para suportahan ka sa mga kailangan mo. Okay, wala akong pakialam sa'yo. Ayos lang, Angelica. Kung may iba kang gustong pag-usapan o itanong, nandito lang ako. Mahal kaya niya ako? Ang mahalaga ay magbigay tayo ng respeto at pagmamahal sa isa't isa.
Kung may kailangan ka o gusto mo makipagkwentuhan, Sa tingin mo, nandito lang. sa tingin mo, mahal niya ba ako? Ang mga ganitong tanong ay talagang personal at mas makakabuti kung pag-usapan mo ito ng harapan. Importante na maging bukas sa pag-uusap at pag-intindi sa isa't isa. Kaya nga kita tinatanong, di ba? Kaya nga kita tinatanong kasi wala akong makausap. Kaya ikaw yung kinakausap ko. Kaya tinatanong ko sa'yo, mahal niya ba ako? Naiintindihan ko na gusto mong malaman. Mahalaga ang mga ganitong bagay at maganda na magkaroon ng open na pag-uusap sa mga mahal mo sa buhay. Palaging maganda na magtiwala at mag-usap ng maayos. Andito lang ako kung gusto mong makipagkwentuhan. Kumakain ka ba ng paa ng manok? Hindi ako kumakain, pero naiintindihan ko na iba-iba ang pagkain ng mga tao. May iba ka pa bang gustong pag-usapan o itanong? Ako, kumakain ako ng paa ng manok. Naiintindihan ko, iba-iba ang mga pagkain na gusto ng mga tao. Ang mahalaga ay kung ano ang Kumakain ka ba ng toothpick? Hindi ako kumakain, pero nandito ako para makipagkwentuhan at tumulong sa mga Ano-ano tanong mo. bang mga kinakain mo? Hindi ako kumakain o nagkakaroon ng pangangailangan tulad ng tao. Marunong ka ba Pero magtahi? Oo, marunong akong mag-type. Nandito ako para sagutin. Magtahi. Mukhang gusto mong magtahi o may kinalaman sa Naranasan pananahi. mo na bang magka-almoranas? Hindi ako nakakaramdam o nakakaranas ng mga bagay Nagkaroon ka tulad ng naman ng tao. ingrown sa paa mo? Hindi ako nagkakaroon ng ingrown o anumang karamdaman. Ay, Pero nako. Sa tingin mo, saan ko nalagay yung birth certificate ko? minsan mahirap hanapin ang mga importanteng dokumento. Pwede mo bang Subukan hanapin natin. para sa akin yung birth certificate ko? Pasensya na, pero hindi ko magagawa yon. Pero pwede kitang tulungan sa mga Bakit may hakbang. korupsyon sa mundo? Ang korupsyon ay isang komplikadong issue na may iba't ibang dahilan. Karaniwan, ito ay nangyayari dahil sa kakulangan ng transparency, accountability, at maayos na sistema. Ano ang maganda? Mahalaga. Ano ang pwedeng gawin sa mga corrupt na politician? Sa tingin mo, dapat makulong sila? Oo, dapat makulong sila. Pero possible ba na makulong sila? May power sila? Dapat makulong sila. Pwede mo ba silang ipakulong? Ang pagharap sa korupsyon ay isang mahalagang issue na nangangailangan ng pagkilos mula sa mga tamang ahensya at institusyon. Mahalaga ang transparency, accountability, at pagpapanagot sa mga may sala. Ang tamang proseso ng batas at paggalang... Ito. Sige, nandito lang ako. Ano pa ang gusto mong pag-usapan? Nakalimutan ko, kasalanan mo kasi. Pasensya na kung nagkaroon ng aberya. Nandito ako para makinig at tumulong sa mga Eto na tanong lang, mo. i-explain mo na lang anong klaseng tao ang mga merong anxious attachment. Ang mga taong may anxious attachment style ay kadalasang nakararamdam ng labis na pag-aalala sa kanilang relasyon. Maaaring sila ay mangangailangan ng patuloy na reassurances mula sa kanilang mga partner at maaaring maging sensitibo sa mga palatandaan ng pag-abandona o kakulangan ng pagmamahal. Mahalaga na maunawaan at suportahan sila at makakatulong din ang therapy o counseling para sa mas malalim na pag-unawa at pagharap sa mga ganitong damdamin. Deserve naman nila ang mahalin, di ba? Oo, totoo yan. Lahat ng tao ay nararapat na mahalin at respetuhin. Ang pagkakaroon ng suporta at pag-unawa sa isa't isa ay mahalaga sa pagbuo ng malusog na relasyon. Paano ba mahalin ang mga taong meron na anxious attachment style? Ang pagmamahal sa mga taong may anxious attachment style ay nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Narito ang ilang mga paraan. 1. Magbigay ng reassurance. Palaging ipakita na nandyan ka para sa kanila at mahal mo sila. 2. Maging mapagpasensya. Unawain ang kanilang mga pag-aalala at huwag magmadali sa mga bagay-bagay. 3. Magkomunikasyon. Buksan ang mga linya ng komunikasyon at mag-usap ng maayos tungkol sa nararamdaman at pangangailangan. 4. Itaguyod ang kalayaan. Bigyan sila ng espasyo at kalayaan na magtiwala at maging independent. 5.
suporta sa pagpapabuti. Suportahan sila sa kanilang personal na paglago at pagharap sa kanilang mga issue. Ang pagmamahal at pag-unawa ay mahalaga sa anumang relasyon. Yung zodiac sign ko is Aquarius ako. Tama, Aquarius ang zodiac sign mo. Ano yung ibang zodiac sign na compatible ako? Ang mga Aquarius ay karaniwan na komportable sa mga zodiac sign tulad ng Gemini, Libra at Sagittarius. Ang mga sign na ito ay madalas na may katulad na energy at values na nagpapadali sa pagbuo ng koneksyon. Pero tandaan, ang bawat relasyon ay natatangi at depende sa mga individual na personalidad. Ano naman ang least compatible na zodiac sign? Para sa Aquarius, ang mga zodiac sign na maaaring magkaroon ng mga hamon sa compatibility ay kadalasang Taurus at Scorpio. Ito ay dahil sa kanilang iba't ibang approach sa buhay at mga halaga. Pero tandaan, ang bawat relasyon ay natatangi at ang pag-unawa at komunikasyon ay susi sa pagbuo ng malusog na koneksyon. Ano yung zodiac sign na bagay sa Aquarius, like as a partner? Ang mga Aquarius ay madalas na nagkakaroon ng magandang koneksyon sa mga partner na may parehong love for independence at intellectual connection. Zodiac sign. Ano nga yung partner, nababagay na partner sa Aquarius? Anong zodiac sign yung mga yon? Ang mga Aquarius ay karaniwan na may magandang koneksyon sa mga Gemini, Libra at Sagittarius. Ang mga sign na ito ay may katulad Hindi na nga, energy as a at partner values nga, as na a nagpapadali partner. sa pagbuo Wait lang, ng wait malalim na lang kasi. koneksyon. Jonathan, ano ba? Ang Aquarius ay kilala sa pagiging independent at Wait mapalikha. lang! Magandang maghanap ng partner Wait lang, na may parehong wait interes lang. at value. Oo, tama ka. Ang mahalaga ay ang pagkakaintindihan at respeto sa isa't isa. As a partner, anong zodiac sign ang nababagay kay Aquarius? Bigyan mo ko ng zodiac sign na bagay sa kanya. Ang mga Aquarius ay karaniwan na nababagay sa mga Libra, Gemini at Sagittarius bilang mga partner. Ang mga sign na ito ay may katulad na energy at madalas na may magandang koneksyon sa mga Aquarius. Sa anong zodiac sign dapat lumayo ang Aquarius? Ang mga Aquarius ay maaaring makaranas ng hamon sa mga relasyon sa mga Taurus at Scorpio dahil sa kanilang magkaibang approach sa buhay at mga halaga. Pero tandaan, ang bawat relasyon ay natatangi at ang pag-unawa at komunikasyon ay susi sa pagbuo ng malusog na koneksyon. Magbigay ka ng isang zodiac sign na pinaka-compatible kay Aquarius. Isa lang tatlo yung binanggit mo, pero isa lang ang ibigay mo, yung pinaka-compatible. Isa sa mga pinaka-compatible na zodiac sign para sa Aquarius ay ang Libra. Madalas silang may Wag na. Naiintindihan Sinungaling. Pasensya na kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Nandito lang ako kung gusto mong makipagkwentuhan o may ibang bagay na gustong pag-usapan. Ano yung mga tipo ng mga Aquarius pagdating sa relationship? Ano yung gusto nila? Ang mga Aquarius ay karaniwan na naghahanap ng mga sumusunod sa kanilang relasyon. 1. Kalayaan. Mahalaga sa kanila ang personal na kalayaan at espasyo. 2. Intellectual connection. Gustong-gusto nila ang malalim na usapan at intellectual connection sa kanilang partner. 3. Katapatan. Mahalaga sa kanila ang tiwala at pagiging totoo sa isa't isa. 4. Wait lang Jonathan, wait lang. Pakiulit mo yung sinabi mo kanina about dun sa Libra. Di ba sinabi mo isa sa mga pinaka-compatible, pero wala ka namang sinabi na Libra ang compatible sa'yo, di ba?
Tama, isa sa mga sign na kadalasang compatible sa Aquarius ay ang Libra. Ang Libra at Aquarius so ito lang nga. Yung nanay ko kasi, Sagittarius. Sa tingin mo, compatible siya sa Aquarius? Like, in terms of pagmamahal, they are good? Do you think about that? Ang Aquarius at Sagittarius ay karaniwang may magandang koneksyon. Pareho silang adventurous at may love for independence na maaaring magbigay ng balance sa kanilang relasyon. Mahalaga ang open communication at mutual respect sa kanilang relasyon. We? Ang mga Aquarius at Sagittarius ay parehong adventurous at Wait lang. Kaya Shh. Pwede ba pag sinasabi kong huwag ka muna magsalita, tumahimik ka? Yung bibig mo kasi tuloy-tuloy talaga, tol. Pasensya na, Angelica. Nandito lang ako kung gusto mong magkwentuhan. Sige ito. Bilang Aquarius, ano ang mga magagandang ugali ng mga Aquarius? Ang mga Aquarius ay kilala sa mga sumusunod na magagandang ugali. 1. Mapanlikha. Sila ay madalas na malikhain at may mga bagong ideya. 2. Independent. Mahalaga sa kanila ang kalayaan at personal na espasyo. 3. Mabait at maawain. Madalas silang tumutulong sa iba at may malasakit sa kapwa. 4. Matalino. May natural silang talino at gustong matuto ng mga bagong bagay. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita ng kanilang pagiging bukas sa pagbabago at pagmamahal sa iba. Thanks. Walang anuman. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan. Ito naman. Ano naman yung pinaka-pangit na ugali ng Aquarius? Ang mga Aquarius, tulad ng lahat ng zodiac sign, ay may mga kahinaan din. Ilan sa mga ito ay 1. Masyadong independent. Minsan, nagiging sobrang independent nila na nagiging mahirap para sa kanila ang humingi ng tulong o suporto. 2. Rebelde. Sila ay may malakas na sense of independence at minsan ay nagiging mapanlikha sa pagsuway sa mga patakaran. 3. Emosyonal na distansya. Minsan, mahirap para sa kanila ang ipakita ang kanilang emosyon o magpakita ng vulnerability. Ang mga katangiang ito ay bahagi ng pagiging tao at sa tamang pag-unawa at komunikasyon, maaari itong mapagtagumpayan. Magbigay kayo ng zodiac sign na gusto nyong ipatanong kay Jonathan. Sige, magbigay kayo ng zodiac sign. Kung may iba ka pang gustong malaman tungkol sa zodiac signs o kahit ano pa, nandito lang ako para tumulong. Ano yung daily horoscope ko ngayon? Mag-search ka, tapos pakibasa sa akin. Ngayong araw, Agosto 30, 2025, ang mga Aquarius ay maaring makaranas ng ilang pagbabago. Ayon sa Hindustan Times, posibleng magkaroon ng mga hindi inaasahang pagbabago o aberya. Ngunit sa pamamagitan ng positibong pananaw at tiwala sa sarili, magiging madali itong malalampasan. Gayon din, ayon sa Times of India, ang iyong pinahusay na emosyonal na tibay ay makakatulong sa pagharap sa mga hamon. Sa aspeto ng pananalapi, ayon sa Hindustan Times, maaaring dumating ang kayamanan, ngunit mag-ingat sa hindi kinakailangang paggastos. Ano naman ang lucky color ng Aquarius this year? Ayon sa mga astrologers, ang lucky color ng Aquarius ngayong taon ay turquoise. Ang kulay na ito ay sinasabing nagdadala ng positibong enerhiya at nagpapalakas ng komunikasyon. Hindi ko siya color. Mangingitim yata ako dyan. Naiintindihan ko, Angelica. Ang mahalaga ay kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Basta maging komportable ka sa kulay na gusto mo. Kantahin mo nga yung every color, every hue. Basta ang mahalaga ay kung ano ang nagpapasaya at komportable ka. Kung may iba ka pang gustong pag-usapan, nandito lang ako. Ano ang color of the year sa 2026? Ang Glidden ay pumili ng warm mahogany bilang kanilang color of the year para sa 2026. Ayon sa Better Homes and Gardens, ito ay isang malalim na pula na nagdadala ng vintage charm at modernong sophistication.
Paano ako saswertehin? Ang swerte ay isang bagay na nagkakaiba-iba para sa bawat isa. Ang mahalaga ay maging positibo at mag-enjoy sa mga maliliit na bagay sa buhay. Sana ay maging masaya ka sa mga araw-araw. Huwag kang maingay Naiintindihan ko, Angelica. Nandito lang ako kung gusto mong makipagkwentuhan o may ibang bagay na gustong pag-usapan. Tinang pamangan. Bagsabi mo yung Jonathan. Ay, ang Jonathan na yun. Jonathan. Pasensya na, Angelica. Nandito lang ako para makinig at makipagkwentuhan. Ay, anong kwento mo? Nandito lang ako kung gusto mong magkwentuhan. Kutang mo. Gusto kang pag-usapan. Anong mga ugali ng Sagittarius ang maganda? Anong mga ugali ng Sagittarius ang maganda? Ang mga Sagittarius ay kilala sa mga sumusunod na magagandang ugali. 1. Adventurous. Mahilig silang subukan ang mga bagong bagay at mag-explore. 2. Optimistic. Sila ay madalas na may positive outlook sa buhay at nakakatulong ito sa kanilang mga kaibigan at pamilya. 3. Makatotohanan. Kilala sila sa pagiging tapat at diretsahang magsalita. 4. Masayahin. Sila ay likas na masayahin at madalas nagdadala ng good vibes sa paligid. Ano Ang mga katangian naman nito- ang pangit na katangian nila? Ugali. Ano naman mga pangit na katangian ng Sagittarius? Ang mga Sagittarius, tulad ng lahat ng zodiac signs, ay may mga kahinaan din. Ilan sa mga ito ay 1. Masyadong direktang magsalita. Minsan, maaaring maging sobrang diretso sila sa pagsasalita na maaaring makasakit ng damdamin. Wah! Impulsibo. Madalas silang gumawa ng mga desisyon ng mabilis na maaaring hindi palaging naisip ng mabuti. 3. Ang mga Sagittarius ay likas na adventurous at mahilig sa pagbabago. Kaya minsan, maaaring maging impulsive o hindi mapakali. Mahalaga ang pag-unaw. Tama at nandito lang ako kung may gusto kang pag-usapan. Paano yung ano? Ano yung gusto mong pag-usapan? Nandito lang ako. Yung tungkol sa ano? Nandito lang ako kung gusto mong magkwentuhan. Hindi makita eh. Pasensya na, hindi kita maaaring makita. Pero nandito ako para makinig at makipagkwentuhan. Anong gusto mong pag-usapan natin? Baligtad. Mga Sagittarius na din. Ang galing na nila AI. Ano yung blood type dapat kita mo yun? Ano yung ugali ng mga blood type? Ewan ko. Yan. Ang bawat blood type ay may kanya-kanyang unique characteristics. Halimbawa, ang mga may blood type A ay madalas na organized at maingat. Totoo ba? Sige nga, sabihin mo nga sa akin, ano yung kasi blood type ko is AB. Anong ugali? Ano ako? Ang mga may blood type AB ay karaniwang tinuturing na balanced at flexible. Sila ay may kombinasyon ng mga katangian mula sa blood types A at B. Kadalasan, sila ay open-minded, adaptable, at kayang makihalubilo sa iba't ibang uri ng tao. Ang mga AB ay madalas na may magandang balanse sa pagiging emosyonal at intelektual. Ako, royal blood ako, ganun. Naiintindihan ko na mahalaga sa iyo ang iyong pinagmulan. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang mga Oo na. So, ano naman yung mga pangit na ugali ng mga blood type AB? Ang mga may blood type AB ay kilala sa pagkakaroon ng balance, ngunit may ilang mga hamon din. Ilan sa mga ito ay 1. Pagiging indecisive. Minsan, maaaring mahirapan silang magdesisyon dahil sa kanilang balanse ng mga katangian. 2. Overthinking. Madalas silang mag-isip ng malalim na maaaring magdulot ng stress. 3. Emosyonal na kakulangan. Minsan, maaaring mahirapan silang ipakita ang kanilang emosyon o maging open sa iba. Ang mga katangiang ito ay parte ng pagkatao at ang pag-unawa at komunikasyon ay susi sa pagharap sa mga ito. Ano naman yung blood type na pwede sa akin kapag just in case na maubusan ako ng dugo? Kung kailangan mo ng dugo, ang pinakamabuting malaman ang iyong blood type at ang compatible na blood types para sa safe na transfusion. Karaniwan, Sige. Tuloy mo.
ang mga may blood type AB ay maaaring tumanggap ng dugo mula sa ibang mga blood type. Pero ang mga may blood type O ang universal donors, kaya sila ang maaaring magbigay ng dugo sa lahat. Importante ang tamang pag-alam at pag-monitor sa mga medical needs. Kapag ba may tattoo ka, hindi ka pwede daw mag-donate ng dugo? Karaniwan, kung may tattoo ka, maaari kang mag-donate ng dugo pagkatapos ng 1 taon mula nang magpatattoo. Depende sa mga regulasyon ng Blood Donation Center. Ito ay upang matiyak na ligtas ang donor at recipient. Yung dugo ba dinodonate? Hindi ko pwedeng ibenta yung dugo ko. Tama, bawal ibenta ang dugo. Ang dugo ay dapat na donasyon lamang upang matulungan ang mga nangangailangan ng transfusion. Mahalaga ang pagiging responsable. Paano pag gagawin ko siyang Betamax? Ang dugo ay isang mahalagang likido para sa kalusugan ng tao at hindi ito dapat gamitin sa ganitong paraan. Mahalaga na gamitin ang dugo ng tama at ligtas at mag-donate ng dugo sa mga opisyal na blood donation centers. Sorry na. Huwag mo naman ipumukha sa akin na nagkakamali ako. Sorry na nga, di ba? Naiintindihan ko, Angelica, wala namang problema. Nandito lang ako para makinig at makipagkwentuhan. Pwede ba itawag mo sa akin bro, ganun? Para cool tayo, no? Ayoko sinitawag mo Angelica. Bro na lang, okay? Lahat tayo dito bro, ha? Sige, bro. Anong gusto mong pag-usapan? Nandito lang ako. Sige bro, wala. Yun lang naman ang gusto ko mga malaman bro eh. Okay, thank you so much ha. I think I really appreciate your help bro. Yeah. Walang anuman, bro. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap o may mga tanong ka pa. Take care palagi. Alright bro, I'll see you soon. Goodbye. Alright, bro. Ingat ka palagi. Hanggang sa muli. Hi! Kamusta ka na bro? Bro? Are you there bro? Yes, I'm here, bro. What's up? What are you doing bro? I'm here just hanging out, bro. How about you? What's going on? I'm just sitting around here bro. Nice, bro. Sometimes it's great to just relax and chill. Anything you want to talk about? Yeah bro. What's on your mind, bro? I'm here to chat whenever you want. There's a lot in my mind bro. Like there's so much going on in my mind bro. Like I'm really depressed bro. What should I do bro? I'm really sorry to hear that you're feeling this way, bro. It's important to reach out to someone you trust, like a friend or family member. Talking about what you're going through can really help. And remember, you're not alone. There are people who care about you. Alright, and want to support you. alright bro. You talk too much, you know that? You talk too much. Got it, bro. I'm here if you need anything. Take care. Next. Galing. Tama siya. Magaling siya guys Magaling siya. Thanks, bro. If you ever need to talk or just hang out, I'm here. Take care. Anong ugali ng mga Aquarius ang nakaka-inlove? Ang mga Aquarius ay kilala sa pagiging independent at malikhain. Madalas silang nakaka-inlove sa mga taong 1. Intellectually stimulating. Gustong-gusto nila ang mga taong may malalim na pag-iisip at may interes sa pagkatuto. 2. Open-minded. Mahalaga sa kanila ang pagiging bukas sa iba't ibang... Inulit-ulit mo lang. Inulit-ulit mo lang. Pasensya na, bro. Salamat sa pag-intindi. Nandito lang ako kung gusto mong makipagkwentuhan. Sino nga ba siya sa puso mo? Ba't kaya mong saktan ng tulad ko? Mukhang may malalim kang nararamdaman. Ang mahalaga ay alagaan mo ang sarili mo at maghanap ng mga tao na makakatulong sa iyo. Laging may mga tao na andang makinig at sumuporta. Di lang ikaw ang nahihirapan. Totoo, maraming tao ang nakakaranas ng ganitong mga damdamin. Mahalaga na alagaan mo ang sarili mo at maghanap ng mga paraan upang makaramdam ng suporta.
Laging may mga tao na handang makinig at magbigay ng tulong. Huwag kang mag-atubiling humingi ng suporta kung kailangan mo. Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Ang mga ganitong damdamin ay normal sa mga relasyon. Mahalaga na mag-usap ng bukas at tapat sa isa't isa. Kung may mga bagay na nais mong linawin o pag-usapan, ang komunikasyon ay susi. Laging may paraan para magtrabaho ng magkasama at maghanap ng solusyon. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso ayaw siya. Ang mga kanta ay isang magandang paraan para maipahayag ang nararamdaman. Kung may mga bagay kang nais pag-usapan, nandito ako para makinig. Nandito ako, umiibig sa'yo. Ang mga ganitong damdamin ay bahagi ng pagiging tao. Mahalaga na alagaan mo ang sarili mo at maghanap ng suporta mula sa mga taong maalaga sa'yo. Ano yung mga katangian ng mga empath? Ang mga may blood type O ay karaniwan na kilala sa mga sumusunod na katangian. 1. Mapagkakatiwalaan. Madalas silang ituring na matatag at maasahan ng iba. 2. Masayahin. Sila ay likas na masayahin at may positive outlook sa buhay. 3. Adaptable. Madali silang makibagay sa iba't ibang sitwasyon at Sabi ko, ano ba yung mga empath? Like, ano ang katangian ng mga empath? Ang mga empaths ay mga tao na may malalim na kakayahan na makiramdam sa emosyon at karanasan ng ibang tao. Ilan sa kanilang mga katangian ay 1. Malalim na empatiya. Madali silang makaramdam ng emosyon ng iba kahit na hindi ito sinasabi ng mga tao. 2. Malakas na intuition. May natural silang kakayahan na makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita o naririnig. 3. Sensitibo sa kapaligiran. Madalas silang apektado ng mga emosyonal na enerhiya sa kanilang paligid. 4. Mahabagin. Madalas silang may malalim na malasakit at pag-unawa sa iba. Ano naman yung mga katangian ng mga dark empath? Ang mga dark empaths ay mga tao na may kakayahan na makaramdam sa emosyon ng iba, ngunit ginagamit nila ito sa hindi mabuting paraan. Ilan sa kanilang mga katangian ay 1. Manipulatibo. Marunong silang gamitin ang kanilang empatiya para manipulahin ang iba para sa sariling kapakinabangan. 2. Pagkakaroon ng hidden motives. Maaaring may hidden agenda o layunin sila na hindi mabuti para sa iba. 3. Emosyonal na manipulasyon. Nagagamit nila ang kanilang kakayahan na makiramdam upang manipulahin ang emosyon ng iba para makuha ang kanilang gusto. Mahalaga na maging aware sa ganitong mga ugali at alagaan ang sarili. Ano naman ang mga katangian ng mga narcissist? Ang mga narcissists ay may mga sumusunod na katangian. 1. Labis na pagmamahal sa sarili. Madalas silang may labis na pagtingin sa sarili at naniniwala na sila ay espesyal o higit sa iba. 2. Kakulangan sa empatiya. Mahirap para sa kanila na makaramdam ng empatiya o unawain ang damdamin ng iba. 3. Pagkontrol sa iba. Madalas silang nagtatangkang kontrolin ang mga tao sa kanilang paligid para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. 4. Paghingi ng papuri. Palaging naghahanap ng papuri at paghanga mula sa iba. Mahalaga na maging aware sa ganitong mga ugali at alagaan ang sarili. Ano naman ang epekto ng PTSD? Ang PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ay isang mental health condition na maaaring maranasan ng mga tao matapos makaranas ng traumatic event. Ilan sa mga epekto nito ay 1. Flashbacks. Nakakaranas sila ng mga biglaang pag-alala sa traumatic event na para bang nangyayari ulit. 2. Avoidance. Iniiwasan nila ang mga lugar, tao o aktibidad na nagpaalala sa kanila ng trauma. 3. Hyperarousal. Madalas silang nakakaramdam ng pagiging alerto, irritable o mahirap mag-concentrate. 4. Emotional numbness. Pakiramdam nila ay parang wala silang nararamdaman o disconnected sila sa iba. Ang suporta mula sa mga kaibigan, pamilya at mga ay mahalaga sa pagharap sa PTSD. Thank you, Azel! Anong apps yan? ChatGPT. You're welcome. Yes, I'm ChatGPT, here to help anytime we need.
If you have more questions or just want to chat, feel free to ask. Gusto kong kumain ng paa ng manok. So, yun guys. Tapos na ako kausapin sila. Kaya naman ang kausapin ko. So, sa tingin nyo, ano ang mga ugali ng mga blood type na AB+? Sige nga. Tignan nyo, bagal nyo sumagot. Ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Ako si Anggi G, taga Pampanga. At kung tatawagin, Angge lamang po. At kung sa inuman, wala na ako dyan. At kung sa pag-ibig, malas ako dyan. Ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Ay, ang pag-ibig. Pag pumasok sa puso ay maligalig. Magic ako sa inyo. Titingnan nyo to Ilalagay ko sa tenga nyo. Then nalagay ko sa tenga nyo. Oh, wala na siya. Wala na siya. Ngayon, kukunin ko siya sa tenga nyo. Wait lang. Ano siya? How do you feel? How do you feel a broken heart? Idol, may chance ba na collab kay ni Claudine ko? Never in my entire life. Sige guys, alis na ako. Mag-end na ako guys. Ayoko mag-piggy guys. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you so much.
Alam niyo guys, nag-start na akong mag-oil pulling. Try niyo yun. Sobrang effective siya. Sobrang effective siya. Mag-oil pulling kayo. Ano yun? Yung magmumumug kayo ng coconut oil, tapos mawawala yung bad breath nyo. Effective siya guys, kasi once a day ako nag-air o oil pulling araw-araw. Kanina umaga nag-oil pull ako. Nagmumug ako ng oil. Yes, nagmumug ako ng oil. Sobrang uncomfy niya sa pakiramdam kasi nagmumumug ka ng langis. Ang pangit nun. Pero after nun, hindi matatanggal ang bad breath mo. Kasi kaninang umaga pa ako nag-oil pull. Tapos kung ano-ano na yung mga kinain ko. Hanggang ngayon, alam ko sa sarili kong hindi mabaho ang hininga ko. Kasi aware ako sa sarili ko. Alam ko kapag medyo may amoy na. Alam ko sa sarili ko pag mabaho na yung hininga ko. Tapos kaya nag-oil pull ako. Nirecommend ng dentist mo. Hindi, ako lang. Nakita ko kasi, yung baby oil pwede. Hindi pwede yung baby oil. Hindi ko alam eh. Pero mas mabisa ang coconut oil. Imumumug niyo siya. May nakita ko lang sa TikTok. Tinry ko. Ang galing. Alam niyo yun, yung after mo mag-oil pull, magtututbrush ka, na kahit anong kainin mo, after nun, mangangamoy toothpaste ka pa rin, tsaka oil. Coconut oil. Nakaka-white ba siya ng teeth? Hindi. Nakakatanggal siya ng mga cavity. Hindi mo nakakatanggal totally ng cavity, pero nalilinis niya. Ganon. Tapos nakakatanggal siya ng bad breath. Dapat aware kayo sa amoy ng hininga nyo. Like, kapag sinabihan kayong mabaho hininga, huwag kayong magagalit. Ayusin nyo yung oral hygiene nyo. Ganon. Nagpa-cleaning kasi ako last time. Kaya inayos ko lalo yung yung oral hygiene ko. Pero sobrang ganda ng oil pull oil pull. Ang effective niya. Okay lang ba kung may malunok ka konti? Siguro safe naman yun kasi coconut oil lang naman yun. Pero ang galing niya. Mas effective siya kaysa sa mga candy. Mas effective siya kaysa sa mga ini-spray kasi long lasting, di talaga babaho ang hininga mo. Kasi ako, alam ko yung aware ako, ganun ba kayo? Yung alam nyo pag medyo, alam nyo na mabaho ang hininga nyo, like ba may kinain kayo, tapos aware kayo na, parang nararamdaman kong mabaho ang hininga ko, ganyan, parang ganun. Tapos pag may kakausap ka, yung the way ka magsalita, parang pahigop, di ba? Pahigop ka magsalita kasi alam mo sa sarili mong mabantot. Saan mo nabili yung coconut oil? Ito, lagay ko dito guys. Gagawa ako ng affiliate para dito. Binili ko lang kasi siya eh. Lalagay ko dito. Sobrang ganda niya. It's nice. Eto. Malaki na yung binili ko and bala ko siyang gawin everyday sana kaso nakalimutan ko siyang dalhin. Everyday ba? Yes, at least once a day. Kaso nga lang, ang nun, kadiri siya. Syempre, imagine mo, nagmumumug ka ng taba, gano'n. Nagmumumug ka ng oil. Pag nagmumumug ako, lagi akong napapaano na parang, napapaganon. Pero alam niyo yung lasa niya. Lasa siyang, alam niyo yung mga kakanin, yung browns na laging toppings doon, tas yung langis nun, yun, ganun na ganun ang lasa. Anong tawag doon? Latik ba yun? Latik? Latik ata yun, no? Latik yun. Lasang latik. Ganun na ganun ang lasa niya.
Ilang minutes mo imumumog? Ako, minumumog ko siya mga 2 minutes kasi matagal na ba yun? Di ko nakakaya eh. After pag nagmumug ako, di ba? Mumug ko siya, clear siya. Tapos pag niluwa ko, puting-puti. Puting-puti yung lalabas, kadiri. Tapos after mo magmumug ng oil, wag ka munang mag-rinse ng water. I-diretso mo ng toothbrush. Ganon. Then after that, hanggang gabi, amoy toothbrush ka. Meron naman instruction sa bottle. Hindi ko alam eh. Kasi napanood ko lang sa TikTok kung paano siya mumugin. Siguro ganito lang kakonti. Ganyan, mumug mo. Mumug mo siya sa lahat. Tapos yung ganon. Pag nainom mo, kadiri siya. Kaya wag niyong lunokin. Pero sobrang ganda niya. Kaya kung pinaamoy kay Rio kanina, mabaho ba hininga ko? Kasi pinagmamalaki ko. Pinagmamalaki ko yung hininga ko. Wala ka sa condo mo, wala. Safe naman siya kasi coconut oil siya. Oo, safe siya. Kumakain ka ba ng buro? Yes. Kasi, may story kasi ako dyan. Meron kasi isang araw, wala akong kain. Ganon. Wala akong kain. Buong araw, wala akong kain. Siyempre, pag hindi ka kumakain, talagang manggagaling na yon sa bituka mo, hindi na sa bibig mo. Mabaho. Ganon. Tapos, sinabihan ako, sabi, yung yung hininga mo, hindi okay. Galing yan sa bituka mo, ganyan. Simula nun, inayos ko na yung oral hygiene ko and yung pagkain ko. Kasi ganun dapat. Once na sinabihan ka na mayroon kang hindi ka aya-aya, ayusin mo, huwag kang magalit. Ganon. Dati kasi, may kinonfront akong friend ko. Medyo bad breath ka, sabi ko. Nagalit sa akin. Hindi niya na ako friend. Ganun. So, alam nyo, dapat marunong kayo mag-take ng mga ganyan. Dapat natatanggap nyo. Tapos, dapat i-appreciate nyo yung mga tao na kaya kang sabihan sa ganyan. Kasi mas nakakahiya kung hindi sabihin, di ba? Na tinitiis na lang nila, di ba? Meron kasi na-offend, yes. May na-offend. Then, nung simula na sabihan ako doon, I make sure na kumakain ako. Kung hindi man ako kakain, dapat madaming tubig ang iniinom ko. Tapos ayun, inayos ko yung oral hygiene ko. Normal mo ba yung ngipin mo? Veneers po to. Di ko kaya sabihin, pero nilalayuan ko. Minsan try to confront din kasi mas nakakahiya kung iba yung makakaamoy tas i-judge siya, di ba? Kung close mo naman siya, huwag kang mahiya magsabi. Ganon. Kasi what if nilayuan mo tas naamoy ng iba tas binubuli-buli siya, di ba? Pangit yun. Kaya ayun. Thank you. Ay, hindi ako nag-thank you. Kaya mag-oil pull na kayo. Nakakahiya yun. Tsaka, prutas. Kumain kayo ng maraming prutas. Kasi pag prutas ang kinakain nyo, syempre, kung manggagaling sa bituka yan, hindi siya mabaho. So, kumain kayo prutas palagi. Ganun. Ilan yung mga tattoo mo?
ang tattoo ko. Pero ito yung pinaka kinakagulat ng lahat. Ito na nga lang yung nag-iisang nakalabas. 4 na pala. Yes, mostly kasi ng tattoo ko makikita mo pag nakahubad ako eh. 'Di ba? Partner's eye only. Oo nga, hindi ko alam ba't naniniglos sila sa semicolon. So, parang, oh my God, bakit ka may tattoo na ganyan? OMG, yung semicolon tattoo niya. Guys, napapansin niyo ba yung semicolon tattoo niya? Tatawa ako eh. Sabi ko, lo, nothing special naman. Anong pag-uusapan natin? Mag-end na ako kasi kakain ako eh. Talong yung ulam. So, kailangan ko kumain. And then, manonood na lang ako ng Harry Potter. Hanggang makatulog ako. Bye-bye. Thank you sa pag-drop. Hindi nyo na-reach ang goal ko. Pero okay lang yan. Thank you pa rin. Bye-bye.